May apila ang grupong Sinag sa atin pong pamahalaan. Kasama natin ngayon si Kasendo, si Ginoong Rosendo So ng Sinag. Kasendo, good morning. Hi, Angel. Magandang umaga. Kumusta ang presyo? Teka muna ha. Ano yung pinakamurang bigas ngayon? Pinakamurang bigas. Pinakamurang... 20. Yung nasa kadiwa. Pero yung actual na, yung nasa actual na market? Sa market, nasa around 42. Yun pinakamura. Okay. 42 sa bigas ang pinakamura, Maliban lang kung gusto mong pumila para doon sa 20 pesos na bigas, Magkano ang karne? Ang karne is 330. Wow. 330. Magkano ang farm gate? Ang farm gate 160. Ha? Oo, ang baba. Ang baba pagkatapos ang times 2. 100%. Oo, ang baba. Yun ang sinasabi ka natin yung farm gate below yung production cost, no. Ang ang nangyari is over tayong nag-import, no, ng Karne. ng karne. Magkano imported? 853 million kilos ang pumasok, no. Dapat kasi mga 550 million kilos lang. Teka muna, magkanong ang tawag dito presyo sa palengke ng imported? Dapat yung imported, di ba, hindi pwede sa palengke. Actually, yun nga kaso nasa palengke din naman talaga na tinoto nila. Oo, nasa palengke pa rin naman Oo, nasa palengke pa rin. Ang kasi, minimix nila doon sa local at binebenta sa 330. Ang nakaka kasi is ang landed cost ng baboy imported nagre-range from 80 to 120 pesos. Wow, grabe, no? 80 to 100, tapos binibenta ng 320. 330. 330. Oo. Tapos yung local, sa local, ganun katindi. Tapos pinaplad pa yung market. Pinaplad pa yung market kasi around 330 million kilos ang sobra na pumasok, no. So, Oo. Yun ang malaking problema kaya nagmamadali sila mag-out. So, ang nangyayari is Nasa market, di ba? So, yun ang isang malaking problema. Anong ginagawa ng Bureau of Animal Industry? Kasi trabaho nila yan Oo, ang binabantayan nila is yung checkpoint doon sa pag-transport, di ba, ng local. Yung imported naman, wala naman silang first border up to now. Yun ang hinihingi natin. So, continuous yung pagpasok ng hindi natin alam kung may sakit o wala. Jesus, may ano ba naman? Hindi, akala ko meron na tayong phytosanitary facility dito sa Bulacan. Wala. Hindi nila tinuloy. Hininto nila yan, no? So, bakit? gusto daw nila dun sa port of entry. Pero ang problema, wala naman tinayo. So, ang commitment ulit is next year. Pero ang problema, ang sinasabi nila is parang open-close din kasi wala naman tayong malaking area dun sa port of entry, di ba? So, yun ang malaking problema natin. So, wala, again nasaan yung di ba ginastusan yun dyan sa Bulacan? Walang ginasusan, no? Walang. Hindi, yung ginastusan ng mga yung mismo, yung mga negosyante ang nagtayo. Yeah, oo. Ano nangyari doon? Yun ang natin yun ang problema, no, na sinasabi natin. Ay, Kasendo. Naku, dial mo nga uli si Kasendo, pambihirang buhay talaga to. Itinayo ng di ba? Akala ko all the while naayos na natin tong problema natin sa phytosanitary. Para pala tayong tanga
naglalagay tayo ng mga checkpoint para makontrol ang ASF. Pero, tuloy naman ang pasok ng mga imported na hindi natin alam kung saan galing hinayupak, ano ha? Malay ba naman natin kung yung pinanggagalingang bansa ay merong ASF? Di ba? Wala naman pala tayong, kasendo. So, ano ang nagche-check kung ligtas ba yung dumarating na mga karne? Wala. Wala talaga. Yun ang isang malaking problema natin. And ang inaano natin is dinadump na nga dito and wala tayong checking, no, doon sa mga dumadating. Ano dahil, ba yan? pagpasok kasi open, close, second border na. Siyempre kung second border yung may-ari doon sa loob, wala ka ng control doon talaga. Okay. Nakakausap niya naman si Secretary Laurel. Ano sabi niya? Yung last time kasi, ang nangyari is yung budget ng itatayo sana is wala daw nagbid, no? So nagka-problema. So ang commitment is itatayo itong 2016 pero matatapos daw ng 27 itong February. Pero ang problema, sinasabi nga natin kung dun sa lugar na itatayo is wala naman capacity ng area talaga na malaki. So parang open-close din yan ang mangyayari. Ano ba naman to? Akala ko ba? Para pala tanga, ano ha? Mantakin mo, gawa ng initiative na maharang ang ASF. Wala naman pala tayong border control. Yeah, yun ang malaking problema natin. And alam mo, Angel, itong tariff, no, yung tariff na binaba noong 2021 ng 15%, no? Saka from 30 kasi yung in quota dati ginawang 15%, tapos yung out quota na 40% binaba ng 30%, di ba? 25%. Ang problema nito is 2021 yan binaba, di ba? Ang commitment, ang sabi ng NEDA and DepEd, kailangan ibabayan para bumaba yung presyo ng karne. Hindi rin naman For the past year, hindi naman bumaba sa retail yung presyo ng karne. So, ang sinasabi natin, mali yung desisyon nila, binaba yung ibalik na. taripa. No? Ang kumita lang yung mga importer talaga. Ay, sus, may ginoo. Hindi yun bukod sa kumikita lang yung imported, pinapatay mo yung lokal na industriya, kahit anong effort mo na mapuksa ang ASF, walang mangyayari. Yes, kaya up to now, may problema pa rin tayo sa ASF. Yeah. Ay, sige. Kasi sige, pag samasamahan natin tong kampanyan to, dahil para tayong loko-loko nito. Di ba? Kami sa Mindanao, pagka dadaan doon sa border control, pababa pa kami, tapos sasanitize ka pa ng paa, di ba? Kahit inaanto ka, gigising ka para lang bumaba doon. Yun naman pala, pasok pa rin yung mga imported. Hindi natin alam kung saan ang gagaling. Ano ba yan? Yeah, yun ang isang sakit ng ulo natin. Ay, susme. And akala natin talagang very strict na binabantayan yung mga local dito sa atin, pero ang problema is yung imported na pumapasok saan galing? On border control. Saan galing? Kasi ngayon pati yung mga area na may ASF na country, pero kung yung lugar daw walang ASF, pwedeng ipasok dito. Pero sa tingin natin dapat hindi pwede yung gano'n dahil more than that, dapat talaga yung mga phytosanitary facilities natin na matagal nang ipinaglalaban, dapat nakatayo na. Yes, Ay, sus me. Dapat talaga. Sige. Kukulitin ho natin ang kukulitin ang DA, ha? Kasendo, maraming salamat at magandang umaga po. Lunes na Lunes, iinit ulo natin.